dugo mo para kami ay matawag sa ating kasalanan. Kami ay mabigyan ng bagong buhay, at gagawin para sa pagsamba ng Panginoon at ating kasalanan. Kailangan namin na pagkakamo kami ng Espiritu magkilos magbigay sa amin ang kasilahan at pagsimulan ng puso na maunawaan ang iyong salita. Sapagkat ang bagay nito ay napakalalaan kaya nais namin sa tulong ng biyaya ng iyong Espiritu maunawaan mo sa amin ang iyong kasilahan. Maunawaan namin ito sabi mo ay magkilos sa amin. Ito ang dalangin ng salamat sa Panginoon sa araw na ito. Okay. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ating pong tatapusin ang ating tema sa umagang ito na mayroong pamagat na the specific of redemption, mga tiyak o particular na mga bagay na matutunan natin nang tayo ay tinubos ng Panginoon. Ang paksa na ating pagbabasihan ng ating ngayon ay talata na makikita natin sa unang Pedro chapter 1 verse 18 to 21. Okay, mangyari po na tayong muli ay tumayo at basahin po natin itong sabay-sabay. Ang unang Pedro chapter 1 verse 18 to 21. Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa magitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang bati at walang kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig at pinahayag niya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng panahon. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya ay muling bumuhay at nagpangaran, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Gaya ating napag-aralan last time, ang redemption ay, ang ibig sabihin po nito ay kaligtasan. Okay, ito ay paulit-ulit na binabanggit sa Biblia, yung tungkol sa pagpapalit ng ating pananampalataya o yung regeneration o yung pagkilos ng Holy Spirit sa atin o new birth o justification or minsan ay sanctification. At ito nga po, itong verse 18, ang siyang motivation para sa atin para tayo ay mamuhay na merong maayos na pamumuhay. At para mangyari yon, kinakailangan maunawaan natin ang ibig sabihin ng redemption o pagtatubos. Para maintindihan nyo po yon, ang pagtutubos po ay ginagamit saan? Sa pagtutubos saan? Sa mga slave. Okay? Noong araw kasi ay uso doon sa kultura ng mga Hudyo ay yung alipin. Nilalagay ka sa entablado para tubusin ka, para ikaw ay makalaya. Pangalawa, ginagamit po yung salitang pagtutubos sa mga prisoner. Kapag naggera at naging prisoner of war ka, para ka makawala, maalis ka doon sa umalipin o tumalo sa iyo, ay kinakailangan i-ransom ka rin o kaya bayaran o redeem ka. So, ganun po ang nangyari sa atin spiritually. Hindi man tayo physically o naranasan natin maging alipin o nakabilanggo, okay? Ay tayo naman ay alipin ng kasalanan at gayon din ay bilanggo ng justice of God. Na siya ay merong karapatan na kapag kayo at ako ay namatay na hindi na-redeem, pupunta lang tayo sa impyerno dahil nga nilabag natin ang banal na kautusan ng Panginoon. Pero ang kagandahan po sa ating pag-aaral na ito, tayo ay na-set free o nakawala o nakalaya. At ito nga po yung pinaka-glory at ang katotohanan ng redemptions. Yan po yung ating
pinag-aaralan. At para maintindihan nga natin, last week ay tinalakay natin ano ba yung kondisyon ng mga hindi pa natubos. Una nga ay tayong lahat ay enslaved to lust and evil imagination. Lahat daw po ng tao ay alipin ng kanyang pagnanasa. Diba? At hindi lang yung pagnanasa, kundi yung tinatawag na evil imagination. Okay? Ibig sabihin, nasa isip mo pa lang, nasa puso mo pa lang, hindi mo pa ginagawa, alam na ng Diyos yun. Okay? So, yan po lahat ng tao. At kayo yung makakapagpatunay niyan. Tama po ba? Kaya yung pagpatay, kahit hindi ka pumapatay, physically ng tao, yung magalit ka, mapuot ka, yun ay pagpatay na. At yung adultery, sabi nyo, ay wala naman akong asawa. Hindi naman ako nangangalo niya. Yung masama o pagnanasa. Okay? Na tumingin ka ng malaswa sa opposite sex, yun po ay adultery na. Yun po ang panuntunan ng Panginoon. At ngayong umaga ay tutuloy po natin ano yung pangalawa na kondisyon ng mga hindi pa mananampalataya o unredeemed. At dito nga po tayo gusto ng Panginoon na matubos. Okay? Yung tinatawag na ignorante o ignorant. Tingnan nyo po sa verse 18. Sabi po dyan. Sa verse 14. Kaya nga, mga kapatid, na matalimahin na huwag kayong magkasaasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Okay, sabi sa wikang Ingles ay according to the former lust in your ignorance. Okay? So, ang kalagayan ng isang tao na hindi pa natutubos ng Panginoon ay ignorante. Okay? So, yan po ang isa sa mga kondisyon ng isang mga taong hindi pa natutubos. Okay? They were ignorant. At tingnan nyo yung sinabi ni Pablo, okay, sa kanyang sarili. Si Pablo, kilala niyo si Pablo, okay? Si Saulo siya dati. Ano sabi niya diyan? Kahit nung ako'y na noong unay nilapastangan, di ba? Nilalapastangan niya ang Panginoon, inuusig niya, nilalait ko siya, si Jesus Christ, di ba? Persecutor. Sa kabila nito, nahabag sa akin ng Diyos. Sapagkat bakit? Hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noon. Ako'y hindi pa sumasampalataya. Ibig sabihin, ignorante pa siya. Okay? Ignorant siya. Pero kung titingnan nyo, si Pablo ay wala bang alam? Ibig sabihin, intellectually, wala ba talaga siyang alam? No. Siya ay religious astute. Ibig sabihin, matalino siya. Tingnan nyo ha. Tingnan yung kanyang qualification na sinabi niya sa kanyang sarili nung hindi pa siya mananampalataya. Sabi, ako'y tinuli ng ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Okay? Yun yung patakaran nila. Ako'y isang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin, katutubong Hebreo, Hebrews of the Hebrews. Sabi, ang ganda ng kanyang lahi. Kung sa pagsunod daw sa kautusan, ang pag-uusapan, ako'y isang parseo, magagaling, very strict. Okay? Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inuusik ko ang iglesia, very religious siya. Kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. So, hindi ibig sabihin, bobo talaga siya, o idiot siya, pero tungkol sa spiritual, tungkol sa kaligtasan, ignorante siya. Wala siyang alam. Okay? At tungkol naman sa pag-aaral, yung sabi natin, saan ba siya pumasok? Sino ba ang kanyang tagapagturo? Alam niyo ba, ang tagapagturo niya, sabi niya, ang aking guro ay sino? Si Gamaliel. Okay? Buong higpit niya akong tinuruan sa utusan ng aming mga ninuno. Kung kayo ay sabihin natin sa ngayon, ano ba yung magagaling na eskwela? Ateneo, Lasal, UP. Kumbaga, lahat ng inaasam ng isang Hudyo, ituruan ka ni Gamaliel, ba, sikat ka. Kita niyo? So, dito makikita natin na siya ay nag-convert pa, Hellenistic of the Greek culture. Ibig sabihin, kahit siya Hudyo, nagdalawang citizenship siya. Siya ay a man of letter, a man of word, talagang kinikilala siya. Pero siya'y ignorante. Because that's the way the unregenerate heart, yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Okay? Very religious na tao. Very strict. Maraming alam tungkol sa banal na kasulatan, sa Old Testament. Pero sabi? Ignorante siya. Okay? So, alam niyo po ba bakit? Sabi nga sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Okay? Sapagkat ang taong di pinananahan ng Espiritu, okay?
Yung the natural man, sabi mo, ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon. Hangal sila, di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawa lamang sa paraang espiritual. So, dito makikita natin mga kapatid, iba yung religious, iba yung spiritual. Si Pablo o si Saulo at si Nicodemo, religious siya, tama? Pero hindi sila spiritual. Masusugit silang sumasamba, sumusunod sa kalampatakaran ng kanilang relihiyon, pero hindi lang maunawaan ang mga bagay na spiritual kasi wala sa kanila ang banal na espiritu. Okay? At ang sabi pa nga ni Jesus Christ, sabi niya, nung siya'y nananalangin, sabi, mapagmahal na Ama, hindi ka kakilala ng mga tao sa daigdig. Okay? Ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Maraming mga tao, they were religious. Marami. Pero they never really knew God. Kaya hindi po pwede natin sabihin pare-pareho ang simbahan o relihiyon. Iba-iba po ang kailang Diyos. Intindihan niyo? Ayun ang po sabi ng Panginoon. Okay? And then, ano pa sinabi sa Romans chapter 1, verse 21? Sabi niya, kahit kakilala na nila ang Diyos, okay? Yan po ang bansang Israel, di ba? Nagpakilala nga sa kailang Diyos. Sila'y hindi nilulhati nila tulad sa Diyos. Okay? Ni pinasalamatan. Bagkos ay sabi niya, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mangmang nilang puso ay pinagpagdilim. Okay? So talagang ang tawag sa kanila ay mangmang. Alam na nila na merong Diyos pero hindi man lang pinasalamatan, hindi man lang dinakila o nilulhati. Sa magitan ng wala nilang kabuluhan. Pagmamatuwid, yung katuwiran nila o philosophy. Okay? O yung maling imahinasyon. Kaya ang kailang mga puso ay naging mangmang at nadiliman. Okay? So yan po ang katayuan ng hindi pa mananampalataya. Yan po ang katayuan ng mga hindi pa na-redeem. Mangmang. Okay? At nadiliman ng kailang kaisipan. At yan po rin po ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 13. Nasabi dito, nasa kadiliman ng kailang pag-iisip. Okay? Ay naghiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan nasa kanila. Dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Yung kailang pag-unawa o yung pag-iisip ay na-darken, nadiliman dahil sa kanilang ignorance. Okay? Kaya dahil sa kailang pagiging ignorance, okay? Ignorante, walang alam, naging blind ang kailang puso o pag-iisip. Kaya yung iba talaga nagmamatikas eh. Kahit anong bahagi nyo, hikayat nyo, pangaral nyo, wala. Okay? Kasi nga, nadiliman na ang kailang kaisipan. Okay? Pero tandaan po natin, yung ignorance ay hindi po pwedeng maging excuse. Ay, hindi namin alam. Sorry, exempted kami. No, hindi po. Bakit? Kasi po sabi po doon sa Romans chapter 1, verse 21, ang kailang ignorance ay willful. Sinadya po nila. Okay? Tingnan nyo, basahin uli natin. Sa Romans 1:21. Sabi niya, kahit na alam nilang may Diyos. Alam na naman talagang mayroong Diyos eh. Di ba? Kagaya nga sabi ko sa inyo, isang example lang, pumunta kayo sa isang bahay na maganda ang garden. Sasabihin nyo, sino ba ang nag-aalaga nito? Tama, no? Siyempre may nag-aalaga, di ba? Alam ka naman, sumipot yun. Ang ganda-ganda. Di ba? Ganon din ang creation. Pumunta kayo sa mga bundok, sa mga magagandang lugar, sa nature, makikita nyo. May nag-aalaga niyan. At iyon ay ang Diyos. At yun po yung maliwanag. Basahin nyo sa Romans chapter 1. Sa pamagitan ng creation. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, pag tumingin tayo sa creation, nakikita natin ang Diyos at sinasamba natin siya. Pero sa iba, hindi naiintindihan nyo. Tingnan nyo sabi niya, kahit na alam nilang meron Diyos, hindi man lang pinarangalan nila bilang Diyos. Okay? Sadya nila. Ni pinasalamatan. Ano pang ginawa nila? Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kita nyo? Kaya, huwag mo sabihin,
ignorante sila, wala silang alam. Hindi, sinasadya nila. Binago nila. Imbis na Diyos ang sambahin nila, gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan, gumawa sila ng iba na kailang sasambahin at pararangalan. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Nagdilim ang kailang isip. Hinayaan na sila. Bahala na kayo. Ayaw nyo eh. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, itong mga bagay na ito ay hindi bago. Ibig sabihin, ito ay mga nangyayari sa isang tao na hindi pa natutubos ng Panginoon. Okay? So, we're talking tungkol sa mga tao na talagang ang nagdadrive para sa kanila ay yung mga kaisipan ng tinatawag na lust o pagnanasa ng kailang fulfillment. Gusto nila para lang makuha ito, magnanasa sila. So, yung lust of immorality, kaya nauso makikita nyo pabago-bago ng asawa, walang kontento, yung pride, yung yabang at pagmamataas, that's lust also. And yung covetousness, yung pag gusto mong angkinin, yung pag-aari ng ibang tao, ay gusto mong kuhanin. Kaya makikita nyo yung talamak yung pagnanakaw o snatching. Saan ang galing yan? Sa lust o evil imagination. Yan po ang katangian ng mga taong mga hindi pa mananampalataya. Okay? So talagang makikita natin na ito ay buhat sa kailang pagkahulog sa kasalanan at na-pollute yung kailang kaisipan at mga reasoning. Okay? Kaya masama ang kailang ginagawa dahil nga sa masamang pagnanasa. At pangalawa, makita natin, hindi lang po sila dahil sa masamang pagnanasa, kundi sa tinatawag natin na ignorance. Okay? Ibig sabihin ay hindi nila talagang kilala ang Diyos. Hindi nila alam kung saan sila patutungo. Sila ay laging nahuhulog sa kadiliman at kung bumaksak man sila ay doon pa rin sila. Hindi pa rin sila natututo. Panay sila nasa kadiliman. At yung pang-apat o pangatlo na kondisyon ng isang hindi pa mananampalataya at gusto nga ng Panginoon na tayo dito itubusin ay yung pangatlo ay yung futile way of life. Itong nakakalungkot. Tingnan nyo ha. Sahin nyo. Sa verse 18. Alam niyo kung ano ang ipinantubo sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana. Sa inyo. Okay? So, ang klase ng buhay ng isang hindi pa mananampalataya o hindi pa natutubos ng Panginoon ay ano? Walang kabuluhang pamumuhay. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng walang kabuluhan? You live a futile way of life. Sa Griego po, ang ibig sabihin ng futile ay makairos. Okay? Ibig lang po sabihin niya na ito. Ito nakakalungkot. Tingnan nyo ha. It means empty. Wala. It means useless. Walang kabuluhan. Okay? Pointless. Walang patutunguhan. Powerless. Valueless. O sa madaling salita, zero. Kita niya? Ito po ang makikita natin na ang isang unregenerate person, okay? Hindi pa po siya natutubos, hindi pa siya binabago ng Panginoon, siya ay malaking nothing, malaking zero, malaking useless lang po siya. Imagine niyo. Kaya huwag tayong mainggit sa mga taong sabi natin na sa mundo natin ngayon, okay? Ito ang itinuturo sa eskwelahan pa lang from start to finish, makikita natin. Okay? Ang buhay ng isang hindi mananampalataya, hindi pa binabago ng Panginoon, ay isang useless. Walang value. Okay? So, nakakalungkot, no? Ang mga magulang, ang eskwelahan, ay ano itinuturo? Anak, mag-aral ka mabuti para mabigyan ka ng award. Pag ikaw ay 12 taon na, meron ka ng eskaparate, diyan mo na ilalagay yung mga sabit mo, sa ano tawag dito? Sa Batangas, sa tawag na sabit, yung mga medalya, di ba? Mga trophy. Okay? Lahat ay gustong nila na meron silang nung ipagmamalaki. Okay? Mula sa maliit na level ng reward hanggang sa sabihin na natin yung winning literary prize of Nobel Prizes, okay? Mga science prizes o educational prizes o sabihin natin magkaroon ka ng PhD degree, okay? O sa ibang relihiyon ay santo ka. Pero tandaan po natin kung hindi ka tinubos ng Panginoon, you're useless.
It's absolutely useless. Yan po yung sinasabi ng Matthew 16:26. Anong mapapala mo? Kung makamtan mo ang yaman, karangalan, ang taas na tagumpay sa mundo nito, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ibig sabihin ang kaluluwa mo is unredeemed, not saved, nothing. Hindi yan mga kapatid. Kaya hindi natin dapat kainggitan ng mga yumayaman o maraming karangalan kung hindi pa sila natutubos ng Panginoon sa kailang kasalanan, they're useless. Zero. Okay? Kaya sabi din ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 17, sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Anong katangian ng mga walang pananampalataya o hindi pa mananampalataya? Ano sila? Walang kabulhan ng kalang iniisip. Okay? So, yan po ang katangian na makikita natin dito. Okay? Beauty. Walang saysay. Ang buhay nila maging yung kailang iniisip. Okay? So, everybody, kung gusto nila na magkaroon ng rewards, everything, and bottom line, doesn't matter. Baliwala yan, mga kapatid. Okay? Sa larangan ng mga bagay tungkol sa eternidad o sa kaharian ng Panginoon, they are useless. Kahit na anong narating mo, kung ikukumpira mo yan sa eternity, baliwala yan. Diba? Kahit na anong yaman mo, madadala mo ba pag namatay ka? Kung hindi ka pa mananampalataya, magsasuffer ka lang. Kaya sabi ng Panginoon sa mayaman, hangal, bukas mamamatay ka, saan papuntang kayamanan? Maraming tao gano'n. Gusto niya karangalan, kayamanan sa daigdig nito. Baliwala. Kaya napakahalaga mga kapatid, mga magulang. Okay? Huwag niyo ituro sa mga bata yung katulungan lang o achievement dito sa mundo. And sometimes, nape-pressure pa yung mga bata. O anak, ganito. Pag hindi ka, nape-pressure sila. Ang ituro po natin ang kaligtasan na itinuturo ng Panginoon. At ito, sana'y makita ninyo, the specific of our redemption. Gusto tayong iligtas ng Panginoon. Hindi lang magiging sayang ang ating buhay, maging pagtakbo ng ating kaisipan ay maging maayos. Okay? So, yan po makikita natin na ang buhay po ng mga tao na hindi mananampalataya, sayang, at ang kailang iniisip ay baliwala. So, makita po natin dito na sila'y ignorant at lust-driven. Ibig sabihin, kaya po sila kumikilos, kaya sila nangangarap ay dahil sa kailang masamang pagnanasa. At hindi lang yun ang masaklap, nabubuhay sila ng walang halaga o useless. Sad, no? Nakakalungkot. No? Maraming tao ganyan. Okay? Sila'y alipin na ganyang mga pagnanasa, mga ignorant sila, kala nila tama sila, pero wala silang alam tungkol sa Diyos. Religyoso sila, pero hindi nila alam na baliwala ang kailang buhay. Nag-i-exist lang sila, pero walang saysay, walang kabuluhan. At hindi lang yan, pang-apat, kung saan tayo gustong iligtas ng Panginoon, ay dito rin makikita natin sa verse 18, balik ulit tayo, dito sa yung last part, kulay pula, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. So wikang English ay sa tradition from your father. Okay? So yan po makita natin dito na kagaya ng sabi ko sa inyo, may mga tao na religyoso, di ba? Mahalaga ba yon? No. Tandaan natin, hindi po sila masisave kahit po sila religyoso. Kagaya sabi ko sa inyo, sino yung religyoso? Si Nicodemo. Di ba? Sabi ng Panginoon, you must be born again. Hindi po pwede kahit marami kang alam. And even si Saulo, di ba kanina? Hebreo siya, Pariseo siya, tinuruan siya ni Gamaliel. Kumbaga, educational attainment, mataas ang kanyang pinag-aralan. Okay? Marami siyang alam sa kautusan. Pero sabi niya, ignorance ako. Ignorante pa rin ako. Wala pa rin akong alam. Saysay, walang saysay ang aking buhay. Kita niya? At hindi lang yan, makita natin, gusto rin ng Panginoon dito sa ating talata, sabi nga dito, ay, sabi niya, ay inherited from your forefather. Sa Griego po, ay ibig sabihin yan, patroparadotus. Okay?
Ang ibig po sabihin yan, sa wikang English, it means tradition. Alam niyo ba ang tradition ay talagang isine-celebrate sa ating society? Ito niya, di ba? Ang daming mga piyesta, mga kaugalian, mga pamahiin. Yan po ang tradisyon. Iba't ibang salin na katuruan ng ating mga unang mga tao. Okay? At may mga organisasyon na talagang gustong bumalik sa kanilang tradisyon. At meron din naman na mga tao, di ba, na talagang kapit sila hanggang sa kamatayan sa kanilang tradisyon. Sabi niya, dito na kami nagising, dito na kami pinanganak, at dito na kami mamamatay sa kanilang tradisyon. Pero dito makita natin ang itinuturo ni Pedro, okay, kinakailangan ma-redeem din tayo o matubos din tayo sa ating mga tradisyon. At ito po ay napakahirap lunukin. Di ba? Minsan ayaw pa natin sabihin, baka makopen tayo. Talagang masakit, hindi lang matanggap yan. At lalong higit kung titingnan nyo sa ating konteksto, para sa kanila, yung mga sinusulatan ni Pablo ng mga Israelita, yung kanilang reliyon na Judaism. Okay? So ito po yung talagang Orthodox Jewish sa synagogue sa Israel. Okay? Na talagang makikita natin na sila ay kinakailangan ma-deliver sa kailang masamang pagnanasa, sa kailang pagiging ignorante at pagiging walang kabuluhan. And also, gusto ng Panginoon na sila ay ma-deliver sa kailang tradisyon, na talagang na-captivate o nahuli na sila o nahimok ang kailang kaluluwa, na alam natin na ito'y isang maling akala lang nila. Okay? Kagaya po ng sinasabi nga sa inyo sa patotoo ni Saulo. Okay? At alam natin na si Stephen, tandaan niya, no? Si Stephen, isa sa mga mananampalataya na kasabwat si Pablo nung pinatay ito. Ano sabi ni Stephen? Kayo, sabi niya, kayong matitigas ang ulo at di tuli ang mga puso, mga tainga. Kayo laging nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng iyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. So, ang mga tao noon ay talagang they're practicing tradisyon. Kung ano yung ginagawa ng mga magulang nila na kumakalaban sa Diyos, pumapatay sa mga propeta ng Diyos, ganoon din sila. Kita niya? And then, ano pa sabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 15, verse 3, at sila'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? So, pinalitan na nila. Okay? Hindi nila sinusunod ang salita talaga ng Diyos. Okay? Ang sinusunod nila yung mga saling-saling sabi ng mga tao o mga tradisyon o mga pamahiin. At isa pa, sa verse 90, sabi niya, dapat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin. They are worshiping. Ay nagsasamba sila, may religion sila. Pero ang nagtuturo ng kailang pinakaaral ay ang mga utos ng tao. Okay? Ang doctrine nila ay kung ano yung sinabi ng mga tao. Na hindi talaga nakasulat sa Biblia. Napalitan na. Kita niya, ang daming ganyan. Tapos yung mga pastor na nangangaral ng Biblia, ayaw nilang pakinggan. Mas gusto nila tradisyon, yung nakakakiliti ng tenga nila. Okay? At alam natin, sa totoo lang, ang mga turo ng Panginoon sa Old Testament ay maayos. Kaya lang na-degenerate na turo, ibig sabihin ay sumama na, di ba? Pagpasalin-salin, nawawala na yung totoong essence nito. At yan po makikita natin yung sa Jewish tradition. Okay? From generation to generation, okay? Nabago na po. Kaya ano sabi ng Panginoon? You have heard this, okay? Narinig nyo ito, pero ito ang sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, yung mga itinuturo ng mga guro nila ay nabago na. Pero ang sabi ng Panginoon, ito ang itinuturo ko sa inyo. Okay? Ang ibig sabihin ng Panginoon ni Jesus Christ, Jesus had to literally rescue them from their tradition. Kita niya. Namali na sila Nabago na. Okay? So, hindi lang po yan sa Judaism na yung pinaka-major na religion doon sa Israel. Maging makikita natin sa ngayon sa pinakamalaking relihiyon sa buong mundo ay the Roman Catholic, di ba? Na ano ang itinuturo ng Roman Catholic na wala sa Biblia? Yung pagsamba kanino? Kay Mary.
Diyos ba si Mary? Basahin yung Biblia, wala kayong mababasa. Pero yan ang kailang itinuro. Pasalin-salin hanggang sa ngayon. Kaya kung pupunta kayo sa Italy o sa Rome, na talagang alam natin na andun yung Roma o Papa, okay, ay makikita natin na ang tao doon ay talagang nag-stick na sila. Kumapit na mabuti sila saan? Sa kailang tradisyon. Na ang akala nila, malapit sila sa Diyos, malapit sila kay Jesus Christ, sa totoo lang, hindi. Okay? Akala nila na sila malapit sa church, pero totoo lang, mas malapit sila saan? Sa tradisyon nila. Okay? So, yan po ang malungkot. Okay? Na pangyayari sa buong mundo. So, dito makita natin na sa buong mundo, okay, kung titingnan nyo sa Google, ito yung pinakamalaki na relihiyong, pangalawang Muslim. Okay? Pero alam natin na ang mga tao na yun ay napakahirap. Kumbaga, mag-evangelize ka, napakahirap kasi tatanggihan nila eh. Ang ibig lang sabihin yun, pag talagang na-liberate sila o na-rescue sila sa maling katuruan na yun, ang ibig sabihin yun, tatalikuran nila yun. At ibig lang sabihin yun, yung mga ninuno nila, mga magulang nila, mga nang araw, ay napahamak kasi alam nila na mali pala. Kaya mahirap eh. Kaya ang tradition is very powerful. Parang ang hirap pakawalan. Para bang ang dami ng mga magulang namin, mga ninuno namin na doon na nagis pala mali yung parang hindi mo matanggap. Di ba? Kaya it's very powerful. At hindi po very powerful yon sa panahon ng mga sa Hudyo o sa turo ng mga Judaism. Okay? So, whatever your tradition, makita natin, ay meron din tinatawag na pagan tradition. Tingnan natin yung mga pagan tradition na sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 3, sabi, sapagkat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na humalingan ng mga hintil. Ito yung mga tradisyon ng mga hintil, yung mga pinagkakaabalahan, mga turo ng hintil. Ano yon? Ano yung tradisyon nila? Kahalayan. Masasamang nasa ng laman. Paglalasing. Walang tigil na pagsasaya. Pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang tradisyon ng mga pagano. At kung titingnan nyo po ang literature sa ancient world, sa New Testament time, sa Greek and Roman, meron po silang reliyon at meron po silang templo na ang nagsiserve mga prostitute. Okay? At doon, iinom ka, magpapakalasing ka, at gagawa kayo ng mga sexual. Okay? At kasama yun sa ngalang ritual. At talagang kakain ka, nandun yung gluttony, and also worshiping idols. At ito, mga kapatid, ang tinatawag nilang religious tradition. Saklap, di ba? So, yan po ang makikita natin na, guys, sabi sa inyo, the Roman Catholic system, which is really the worship of Mary, the Gentile religious tradition, mga philosophical tradition, mga tradisyon na itinuro ng mga Mormons o mga Jehovah Witness o sa ngayon sa atin sa Pilipinas, yung si Kibuloy, di ba? Siya yun yung nagtuturo na anak na raw siya ng Diyos. Si Manalo, na siya raw ay anghel. Okay, mas mataas pa ang si Jesus Christ ay tao. Yan po yung mga itinuturo nila at ipatuloy na itinuturo nila. And sad to say, talagang mga ignorante po sila. They were using their traditions o mga turo o doktrina na kinakabit nila sa relihiyon nang akala nila ay napapalapit sila sa Diyos. Pero sa totoo lang, hindi po totoo. Okay? So, ano po makita po natin dito? Na tayo, kayo at ako, ay naging alipin ng masamang pagnanasa. Naging alipin tayo ng ignorance, okay? At naging alipin tayo ng emptiness, baliwala ang ating buhay. At naging slave din tayo sa mga inherited tradition from which we need to be rescued. So, yan po yung specific, na apat kung saan tayo tinubos o ni-rescue ng Panginoon sa masamang pagnanasa at sa walang kaalaman, kawalang kabuluhan ng ating pamumuhay, at maging sa mga minana nating mga tradisyon
o mga pagkakasala o yung katuruan. So, dito makikita natin mga kapatid na talagang nais ng Panginoon na tayo ay matubos. Kaya ang iniisip dito ni Peter, okay, tayo ay nakatanikala, nakagapos tayo at kinakailangan tayo ay mas set free. Okay? So tandaan po natin, hindi po tayo alipin ng alcohol, hindi po tayo alipin ng drugs, hindi rin po tayo alipin ng sexual addiction or any other things. Yung po ay panglabas lamang. Kaya yung nagiinom, nagda-drugs, o sexual addictions, superficial po yan, panglabas lang po yan. Ang talagang nangyari sa atin, tayo ay slave of the fallenness. Okay? Yung pagkahulog, yung kasalanan na minana natin. Wala rin po yung tinatawag na 12-step program. Di ba? Pag pupunta ka, ay wala rito si Jong, yung mga rehabilitation, wala kang susundin na 12-step program para ma-unpollute ka o hindi ka mapahamak o hindi ka pumunta sa impyerno. No. Kung titingnan nyo po ang tao, okay? Kung titingnan nyo po ang tao, mahaba po ito. At ito yung sinabi ni John MacArthur sa amin. When you look at man and his unredeemed state, yung lagayan niya na hindi pa siya natutubos, siya ay napasama, he is degraded, he is defiled, nadungisan, he is not fit companion for God. Hindi po siya karapat-dapat na sumama sa Diyos. Sino ang dapat niyang kasamahan? Ang demonyo. Ang kanyang katawan ay nadungisan. Okay? His body is stained, in desperate need of cleansing. Yan po ang kalagayan. And sad to say ngayon, talagang dinudumihan physically sa magitan ng mga tato. No. Pero ito po ay hindi po yung tato lang, kundi yung buong katawan niya. His member. Okay? Ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay punong-puno ng kasamaan. And there is no part of him fit for union with God. Tingnan nyo, his tongue, ang kanyang dila ay mandaraya, di ba? Maraming manluloko, maging sa panliligaw, di ba? Naluloko ka, nililigaw ka. Di na. Okay? And also yung kanyang lips ay very poisonous, okay? Makamandag, at his throat is an open grave. Ang kanyang mata is full of adultery, talagang masama ang tingin, mapaghangad sa ibang mga opposite sex. Ang kanyang puso ay very proud, mayabang. Ang kanyang tenga ay bingi sa boses at katotohanan ng Diyos. Ayaw niyang pakinggan. Ang kanyang kamay ay madaling gumawa ng kasamaan. At ganyan din ang kanyang paa matulis sa pagpatay. Okay? At gusto yung pumatay. And also yung kanyang mind is depraved and reprobate. Okay? Masama talaga at talagang nagpapakasama kanyang kaisipan. And also yung kanyang heart is desperately wicked. His will, ang kanyang kalooban ay matigas at hindi marunong humingi ng pagtawad. At nire-refuse niya ang Diyos, resist God, kaya walang buhay o nakamit siyang buhay na maayos. At kanyang conscience is defiled. Masama talaga. Okay? So, yan po ang katangian ng tao. Kaya ano sabi po ni Ralph Denning noong 1669, ito po ang kanyang sinabi, it is not any one faculty only the sin has defiled, okay? But like a strong poison, it soaks and eats through them all, okay? Man is left then in darkness, utter darkness, a darkened mind leaves him to grope into the blackness, unable to comprehend the light. He walks in all kind of wickedness, doesn't know where he is going, stumbles, doesn't know where he is, cannot control thoughts, words, or actions, appears content to be led blindly to distractions by the guide dogs of false religion, and it is from all of that we have been redeemed, and from the inevitable sentence on those who live that way, the sentence of eternal punishment.
So, makita po natin ang masamang kalagayan talaga ng tao. Siya'y blind, talagang nangangapa sa dilim, hindi niya na makontrol ang kanyang kaisipan, salita o aksyon. Na alam na, dahil siya ay pinangunahan pa ng mga false religion. Kaya doon po gusto ng Panginoon na tayo matubos. Sapagkat kung hindi tayo matutubos, hindi natin may iwasan ang walang hanggang kaparusahan na naghihintay sa atin. Sumasaklap talaga ang kalagayan ng tao. Kaya kinakailangan natin matubos sa Panginoon. Okay? At tingnan po natin, hindi pa tayo tapos kung ano yung saan tayo tinubos. Titingnan natin, ano ba yung pinantubos sa atin. Tingnan nyo ha. Nasa inyong nalalaman, kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nasisira ng pila o ginto. You were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Okay? So, itong tanong, with what were we redeemed? Ano nga ba ang pinantubos sa atin? Okay? Kagaya na sinabi, hindi mga nasisira. Okay? Ang pinantubos sa atin, okay, di ba sabi sa inyo, para kayo ay makalaya, kung kayo slave o prisoner, kinakailangan merong ransom price, may magbabayad, tama? So, ang pinantubos sa atin, okay, walang iba, the ransom price paid to God was not material. Hindi bagay. Di ba sabi nga sa inyo, silver, si Joseph, 20, si Jesus Christ, ng binente ni Judas, 30. Okay, hindi material na bagay. Kasi yung silver and gold ay yun yung makita natin na earthly wealth, makita natin. There was no amount of earthly wealth na sinisimbolize ng silver or gold that could ever deliver soul of people from the bondage of sin and death and hell. Walang material na kayamanan na makaka-deliver o makakaiwas sa inyo o makakapag-save sa kaluluwa ng tao sa pagiging alipin ng kasalanan at kamatayan at sa impyerno. There is no. Okay? So, maliwanag po dito, there is no price within the reach of man that could satisfy God. Kaya yung katuruan na pinrotest ni Martin Luther, yung indulhensya, yung magdadasal ka, magpapamisa ka para sa kaluluwa ng tao, kasi nungalingan yun, mga kapatid. There is no earthly wealth. Kahit anong yaman mo, hindi mo kayang bayaran. Alala nyo, yung mayaman at si Lazaro, di ba? Nakabalik ba siya sa bahay? O kaya pumunta siya no. Wala. Okay? At yan maliwanag sinasabi ng Bible sa Psalms 49, verse 7 to 9. Hindi kaya ng sino man ang sarili matubos. Hindi kayang mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. No! Walang yaman na pwede mong tubusin ang sarili mo sa kapahamakan. Ang bayad sa kanilang buhay ay halagang sakdal taas, mataas. Gaano man ang halagang hawak niya, hindi sapat. Kahit bilyonaryo ka, hindi mo kayang bayaran ng Diyos upang siya'y mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng mga libingan na hindi masadlak. Very clear na hindi sa magitan ng indulhensya o pamisa ka, di ba? Kaya may mass card, di ba? May babayad ka. Okay? There's no. Wala tayong kakayanan. Wala tayong salapi na kaya nating tubusin ang ating kaluluwa. Maging sa sarili mo o sa iyong kapatid. Alala yung mayaman, di ba? May 5 pa siyang kapatid. Never. Kahit anong yaman niya. So, walang yaman, earthly commodities. Alam natin, ang lahat ng bagay dito ay masisira, mabubulok, lilipas. Kaya walang pwede na ipangbayad para matubos ang ating mga kaluluwa. Maliwanag po ba, mga kapatid? Pero sa kabilang banda, mga kapatid, this is the good news. Ano sabi sa verse 19? Ano ang pinantubos? Ang mahalagang dugo ni Jesus Christ. Gaya ng mga kordero, walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid baga ang dugo ni Kristo. So, walang earthly commodities na pwedeng pantubos para mawala yung galit at puot ng Diyos. Ano ang ibinigay ng Diyos? Yung dugo ni Jesus Christ. Okay? Ngayon ang tanong,
Bakit nga ba mahalaga ang dugo? Okay? Ay, bakit ganun? Mali ata ako. Okay, mali. So, why precious? Because it is predestined. Okay? Ito po napakaganda sa verse 19. Verse 20, sabi niya, na who verily was foreordained before the foundations of the world, but was manifest in this last time. Okay? Na nakilala nga ng una bago itatag ang sanlibutan. Okay? So, dito po makikita natin na kaya po siya precious, kita nyo, bago pa nilikha ang mundo, nagplano na ang Diyos. Kung paano meron siyang pinili na maliligtas, okay? Merong pinili niya rin ang kanyang anak na pangtubos sa mga ito. Wow. Planado. Very precious. Okay? Nakita niyo po ba yun? At sabi nga po dyan, sa Revelations, okay, kina nyo, sa Revelations chapter 13, verse 8, at ang lahat na nangangahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya, na sa kanilang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay, na sino? Kordero na pinatay, buhat pa nang itinatag ang sanlibutan. So, ang Ingles sabi yan, Lamb slain from the foundations of the world. So, makikita po natin dito na kaya po ito precious. Okay? Bago pa nilikha ang mundo, pinalano na po ito ng Panginoon. Kung paano meron siyang pinili na maliligtas, kasi lahat po ng tao ay mapapahamak dahil sa kasalanan. Kaya mabuti po may pinili siya. At para doon sa mga pinili niya, okay, gusto ko po linawin. Halimbawa sabihin natin, may 10 tao na mamamatay, lahat po sila ay nagkasala. May 5, kinahabagan ng Diyos, at yung 5, pumunta sa impyerno. Ngayon, unfair ba ang Diyos? Lahat naman talaga sila pupunta. Diba? Tama? Mabuti nga meron siyang pinili. Kaya, I will have mercy in whom I have mercy. Sa 5 iyon, okay, hindi po naman binaliwala ng Diyos ang kanyang kasalanan. May ginawa siya para mawala ang galit niya sa 5 ay sa magitan ni Jesus Christ. Na iyon ay pinlano pa rin niya bago pa nilikha ang mundo. Naintindihan niyo yun? Ito sabi ng Biblia. Kaya ito napakaganda ng ating katubusan. Before the foundations of the world, wala pa lolo nyo, wala pa ang mundo. Napili niya kayo at pinili niya rin ang kanyang anak para tubusin yung 5 kinahabagan niya. Hindi niya? So ito po ay very precious, okay? Na talagang bukod tanging katotohanan tungkol sa predestination and His foreordination. Okay? Precious kasi bakit? Perfect. Perfect from before time ever began. Eternally perfect po ito. Bakit perfect? Kasi ang Diyos ang nagplano nito, mga kapatid. Precious in His predestinations before the foundations of the world. Hindi nagkamali ang Diyos, hindi magkakamali ang Diyos. Okay? Pangalawa, why precious? Una, precious because it is predestined. Pangalawa, precious secondly in His incarnation. Sabi po sa verse 20, He has appeared in this last time. Okay? Ano po yung ibig sabihin ng appear? Ang ibig po sabihin ng appear ay panero. Ibig sabihin niyan ay in this last time ay yung pong ipinanganak siya ng isang birhen, a virgin birth. Diba yung sinabi na sa Genesis, ang binhi ng babae, ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. Si Jesus Christ po yun. Virgin. Okay? Birth. Okay? It refers to kineos. Ibig po sabihin yung incarnation, magkakatawang tao ang Diyos. I-empty niya ang kanyang sarili as bilang second member of the Trinity. Ang ibig po sabihin ng last time ay yung messianic time. Nagkumpisa po yung last time when He was born. Yun yung mga huling panahon. Okay? He is precious.
Kasi nga, pinili siya bago pa nilikha ang mundo. He is precious dahil nag-incarnate siya o nagkatawang tao siya in perfection. Ganyan. Bakit special kayo? Kita nyo, ang Diyos magkakatawang tao para lang kayo tubusin, para lang mapawi ang galit niya, para hindi kayo pumunta sa impyerno. Hindi ganun kayong ka-precious. Ang precious din ng Panginoon. Di ba? Then, pangatlo, tingnan natin sa verse, bakit siya precious? Sabi niya, bumuhay na maguli sa mga patay. Okay? Doon muna tayo sa pangatlo. Precious because He is predestined. Siya ay nagkatawang tao. Pangatlo, precious. Okay? Nang higit, described in His resurrection, na buhay siyang maguli. Di ba? Yan makikita natin sa verse 21 na ating binasa kanina. God raised Him from the dead. Ang ibig sabihin niyan, ay ito yung divine affirmation, okay, of His preciousness, magpapatibay, nagpapatotoo na talagang si Jesus Christ at ang kanyang death ay talagang kalugod-lugod sa Panginoon. Nasihan siya. At yun lamang ang pamamaraan. Hindi pera, hindi silver, hindi gold, para mawala ang galit ng Diyos, para matubos. No, it's not. Hindi yung kamatayan mismo ni Jesus Christ. Yung blood niya. So, ang blood po ay hindi yung liquid, ha? Yung iba kasi ginagawa, no? Yung kamatayan ang ibig sabihin ng blood. Okay? Yung katawan, sa ostia, makikita natin, yung kanyang body talaga, namatay talaga. Okay? Yung kanyang body. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, ano? Kamatayan. Dapat, kung anong inuutos ng Diyos, matupad. At tinupad yun. Okay? Kasi nga, ang Diyos ay isang matuwid na Diyos. Hindi basta, kalimutan na natin. Kalimutan na natin. No? Kinakailangan bayaran ng utang. Pagkakamali. Okay, pang-apat. Bakit ito ay precious? Dahil nga ay itinalaga natin bago pa nilikha ang mundo. Tapos, nagkatawang tao siya. Pangatlo, siya nabuhay na maguli. At yung pang-apat na elemento ay yung being precious, na ito ay napakahalaga, ay yung tinatawag na ascension. O yung nabuhay na maguli siya. Diba? Yan po ay makikita natin na sinasabi ng Panginoon sa John 17, verse 4 to 5 ng kanyang nanalangin. Sabi niya, inihayag ko na sa lupa ang inyong karangalan. Okay? Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa nilikha ang mundo. Ganyan. So kasama talaga ng Diyos Ama, si Jesus Christ noong araw pa, na siya'y kasama sa kaluwalhatian, at nung na-accomplish niya yung pinagagawa ng Ama na kinakailangan mamatay ka sa cross, magbuhos ka ng dugo, okay? Bubuhayin kita, at ibabalik ko ang karangalan na kailangan mo. Okay? Naintindihan yan? So talagang pinulpil ni Jesus Christ. So kung ano yung plano ng Ama, bago pa nilikha ang mundo, natapos niya na. Kaya sabi ng Panginoon, ibalik mo na sa kanyang panalangin, sa kanyang pag-alis, ibalik mo na yung kaluwalhatian na nauukol sa akin. So yan po yung God gave Him the glory. Ito po yung pinakamataas, okay? Pinaka-highest point na na-achieve niya, crowning achievement ni Jesus Christ. Natupad niya yung matagal na plano ng Diyos para sa atin. Okay? Wow. So makikita natin na sinabi ng Panginoon, I've done my work. Natupad ko na ang ipinagagawa sa akin ng Panginoon. Kaya ang lahat ng tao, dapiting ng araw, every knee shall bow sa Kanya. On heaven and on earth, and every tongue will confess that Jesus is Christ, is Lord. He was the highly exalted, seated at the right hand at the throne of God. So dito po mga kapatid, makikita natin, siya yung pinakamahalagang redeemer natin, manunubos natin. Bakit? Itinalaga na siya bago pa nilikha ang mundo. Siya ay nagkatawang tao. Siya ay binuhay. At siya ay inakyat muli sa langit. Okay? Bakit siya precious? The most precious person na nabuhay ever lived. Sapagkat siya ay banal, harmless, undefiled, hindi nadungisan. Siya ay separate from sinner. At sa lahat ng punto, makita natin, kahit siya tinukso, nakatulad natin,
hindi siya nagkasala. Siya yung tinatawag na the spotless o walang batik na tupa na walang kapintasan, without blemish. At ito makita natin, God determined that He would be the ransom price to satisfy God's justice. Siya yun, mga kapatid. Siya lamang ang nakasatisfy. Kaya walang makakarating sa langit maliban kay Jesus Christ. Sa panghuli, meron pa rin tayo. Bakit nga ba tayo tinubos? Okay? For what we were redeemed. Bakit nga ba? Okay? Tingnan po natin sa verse 20. Ano sabi? Nang nakilala na nga ng una bago itinatag ang salibutan, ngayon inihayag sa mga huling panahon para saan? Dahil sa inyo. Kaya siya nag-manifest. Okay? In this last time, para kanino? Para sa iyo at sa akin. Okay? I hope na makita po natin maging personal ito. Okay? At sabi nga po dito sa verse 21, nasa pamagitan niya ay mga panampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. So, kaya po tayo tinubos para sa inyo, para magkaroon kayo ng faith and hope sa Diyos. Okay? So, yun, that's the bottom line. Okay? Bakit nga tayo tinubos? What is the reason for redemption? Bakit nga ba? Bakit ang Diyos na plano pa bago likain mo ng mundo? Okay? Bakit siya magkakatawang tao? Why? Para tayo ay sumampalataya sa Diyos. That's the reason. Okay? So, tandaan po natin, kung walang Kristo, at kung hindi rin po siya namatay sa cross, nobody could be a believer in God. Wala pong mananampalataya sa Diyos. And no one would have faith and hope in God. Wala pong mananampalataya at walang aasa sa Diyos kung wala si Christ at kung hindi siya namatay sa cross. Mga po ba yan, mga kapatid? And lastly, makita natin dito, tayo ay mananampalataya in the true and living God. Totoo at buhay na Diyos. Hindi kagaya ng mga ibang mga relihiyon. Nag-invento ito sila. Ano? Ang ating pananampalataya ay nakaukol sa Diyos talaga. Hindi sa sarili natin, hindi sa relihiyon, o sa tradisyon na tinuturo sa atin mo. Ang ating pananampalataya ay sa Diyos lang. At ang the wonder of our
Makita niyo sana mga kapatid, kaluwalhatian, tahan, ang pagtututo sa atin. Yan po ang nagawa ng Diyos sa inyo. Sa foolishness, empty life, ignorance, and also sa mga traditions. Kaya, sana, support natin at kayo na naliwanagan ngayon ay sa iba ay nag-share na. Yun ang ating trabaho. May bahagi natin ito mga kapatid. Alam natin yung mga hindi narinig, bali wala sa net, hindi ka naiintindihin. Kaya umahalaga, pinahagi natin ito sa ibang mga tao. Ang katakilaan ay ito sa namin. Purihin ka, O Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Diyos na makatarong, na Diyos na mahabagi, maawain sa mga iyong pinili. Salamat sa aming napakahalaga at precious name of Jesus Christ. Na dahil sa Kanya ay niyalin niya ang Kanyang sarili bilang pagtuto sa aming mga kasalanan. Sa Panginoon ay makalaya kami sa mga pang-aalipin at kasamaan ng mundo na ito. Sa mga maling paniniwala at katukaan. Mga maling prinsipyo. And Lord, we thank you sa iyong mga salita. Sapagkat ito yung magpapalaya sa amin. We shall know the truth, and the truth shall set us free. So we thank you, Lord, sa mga kapatiran namin narito. Dalahin ko, Panginoon, ay ito'y talagang sumimo sa kanyang puso at isipan upang huwag silang madaya ng Diablo o akawin ng Diablo ang mga katotohanan. Tapos ito'y magpakatunibay sa amin. Salamat sila, Panginoon, sa iyong katakilaan pagtututo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, sa mamungay, banal, kalutututo sa iyo, Panginoon. Hindi kami tumano sa takbo ng mundo. Bagkos ay hindi kami napakulitan. Sapagkat sa iyo, nangan ng pag-ati sa iyong takilang Pinoon. Kung amin na lang, sa pangalan ng Jesus. Amen. At